Isang magandang umaga po sa lahat. At magandang din sa mga nakikinig sa FB Live po namin na magandang umaga po sa inyo lahat. At salamat sa biyaya ng ating Panginoon na patuloy niyo tayong tinipon upang purihin at sambahin ng siya sa kanyang pangalan at patuloy na pag-aralan ng kanyang mga banal na salita po. At para sa ating unang awitin po natin, Kristiyano lamang. Para sa ating opening prayer po. Sa dalita'y katulong natin na hanggang sa may daisig. Lumas sagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lumas sagana, ako sa ibalik tiwala.
sa ating opening prayer po, pangunawa tayo ni Brother Gabriel Marcad. Dakilang Ama, maraming salamat sa panahon na ito. Ama, ito po ang unang Sunday po namin, kaya pasalamat kami sa bagong taon at salamat na may panahon kami na binigyan nyo kami ng panahon para bawat isa sa amin dito pag-aralan ng iyong salita na magbigay panahon na mas papalapit pa po ang puso po namin. Maraming salamat sa napakagandang araw, sa magandang panahon, sa blessing, sa pag-iingat po sa amin, sa nadaanan po naming linggo para makarating po kami ngayon sa araw na ito. Salamat Ama dahil patuloy kami nakakapag-aral ng iyong salita at patuloy kami nananalangin na buksan niyo po ang puso at isip po namin sa maririnig po namin yung mensahe ngayon. At Ama, dalangin namin na yung gagamitin niyo pong anak, bigyan niyo po siya ng iyong katalinuhan, bigyan niyo po siya ng kalakasan, at most of all Ama, yung tulong niyo po sa kanya, yung pinaka-blessing po ng wisdom na binibigyan niyo sa kanya, para sa ganun ay maipahayag niya po at ma-explain niya po ang mensahe niyo po na maayos sa amin. Muli Ama, nagpapasalamat kami sa panahon, sa gathering po ngayon. At Ama, i-bless niyo po kami sa through your message sa araw na ito hanggang sa matapos ang gawain po namin, yung peace na meron sa gawain na ito Ama, wala maging distraction. At Ama, yung mensahe na maririnig namin ngayon ay fully makonsume namin. Maraming salamat sa napakagandang araw sa oras na ito. Ito po ang samad dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating scripture reading po. Yung ating verses na pinagkuhanan po ng ating kapatid ay makikita natin sa mga hawig po. Chapter 139 verses 23 to 24. At babasahin ko po sa wika po natin. Sundin niyo po akin sa pagbasa po. Sabi po niya, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Last verse po. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamahan sa akin. At panubayin mo ako sa dahang walang hanggan po. Purihin po yung salita ng Diyos na ating binasa. Ngayon po, ikanta na po natin ang ating puso upang po yung mensahe ng ating Panginoon po sa magitan ng kanyang lingkod na si Brother Romy de la Cruz. Good morning po sa ating lahat. Sa ating pong mga viewers po sa FB po natin, magandang umaga po. Sa sobrang lamig po ng panahon po ngayon, no? Hindi na natin kailangan mag-aircon. Pero sumasabay yung lamig ko, yung nervous ko, saka yung lamig pa ng loob ng aircon. Kaya nasa malayo pa lang kami sa sasakyan na pumarap po sa kay Brother Jim. Nakakatog na naman ang tuhod ko. Ano ba yan? Palagi na lang. Ba't naman kasi si Brother Jim na yung sagot niya pa sa dito? Kaya tuloy ayan po. So salamat po. At least nakakapagalbi naman. Very challenging na si Brother Jim na sa atin. At least kung ano naman yung may kulang sa amin, nasasabi naman niya na kung ano ba kulang sa mensahe namin. So, na-improve din naman kami mga kapatid dito na ginagamit ng Panginoon. Kaya every first Sunday kaya nandito si Brother Jim. Kaya lang nagiging problema sa atin. Bakit every Sunday ako palagi sa first Sunday? Yung mga iba kong kasama ay ayaw din sa first Sunday. Tapos pagka naman si Brother Jim ng speaker at sa first Sunday, akong ginagawa ng MC. Puro na lang. Kaya tuloy si Brother Jim na lang ng ibang ino-observe ko, di ako na lang. Yan po. So, salamat po. Ang ganda na pala ni Brother Jim. Sabi niya, unang linggo ng taong 2026. Totoo naman po yun, no? First Sunday na nagkita-kita tayo sa unang gawain ng Panginoon. Unang araw ng taong 2026. At ang naganda na ako na-bless ako sa sinabi niya, sa prayer niya na medyo naluwa ako kasi part yun ang mensahe ko.
sabi sa prayer ay 2026 sana lalo pang lumapit ang ating mga puso sa Panginoon. Di po ba? Ganda panalangin yun. Panginoon, siyasatin mo ako. Yan. Ito ang isang panalangin ni Haring David. Wala siyang hinihiling sa mga kanyang mga kalaban na tinutuligsa siya, kundi lumapit siya sa Panginoon. Kaya nasabi niya itong verse na ito, na siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ko at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may masamang daan sa akin. At papanabayan mo ko sa daang walang hanggan. Mga kapatid, ngayon ay unang araw o unang linggo ng 2026. Isang bagong taon, isang bagong page ng buhay natin o pahina, isang bagong simula ng buhay natin. Tanong, tunay nga kayang bagong simula? Alam ba tayong pinagsimulan? Alam ba tayong pinagmulan? Mga previous years na ginamit tayo ng Panginoon. Kaya marami sa atin ang pumasok ang 2026 ngayon na mayroong bagong plano. Ano ba ang magiging plano mo itong taong 2026? May bago ka bang pangarap na kailangan mong matupad itong taon na ito na hindi ibinigay ng taong 2025? Meron ka ba mga listahan ng mga goals mo na kaya mong matupad din, na isa-isahin mong gampanin o gawin mo, matupad lahat ng kahilingan mo itong dating ng taong 2026? Ngunit, sabi nga, bago tayo humiling ng sasabihin mo, Panginoon, pagpalain mo ako, Panginoon, ibigay mo lahat ng plano ko itong taong 2026. Panginoon, ingatan mo ako, ingatan mo kami, ingatan mo ang buong pamilya ko itong taon na 2026. Huwag mo na iyon. Huwag mo na iyon ang ating hilingin sa Panginoon. Dahil mayroong mas mahalagang ipanalangin natin sa Panginoon. Ito yung Panginoon, siyasatin mo ako. Huwag ka munang humiling ng kung ano-ano sa taong 2026. Ang hilingin muna natin sa Panginoon, magpasiyasat muna tayo. Katulad na sinabi ni David, na Panginoon, siyasatin mo ako. Dahil siya lang ang nakakaalam ng laman ng puso natin. Siya lang nakakaunawa kung ano laman ng utak natin o ng isip natin. Siya lang ang may alam kung saan tayo patutungo. Kaya, higit sa lahat ng mga kahilingan natin, mas importante yung panalangin ni David na gagawin din natin. Sana i-apply din natin sa buhay natin yung magpasiyasat tayo sa Panginoon muna bago ang lahat. Dahil sabi niya sa pangako ng Panginoon, hanapin muna siya ng iyong buong puso at ang lahat ay kanyang ibibigay. Kaya don't worry about anything. God will provide. After na magpasiyasat ka sa Panginoon, hindi lahat ng bagong taon ay nangangulog ang bagong puso. Sabi kayo na ni Brother James sa panalangin niya sa taon 2026. Sana ang aming mga puso ay magpatuloy. Yes, totoo po yun. Pero tuwing dumarating ang bagong taon, nasasabi mo sa sarili mo na babaguhin ko na ang puso ko sa Panginoon. Ibibigay ko na ang puso ko sa Panginoon. Hindi ko kasi naibigay ito na 2025 eh. All the previous years, I was not able to give my heart to you, O Lord. Pero I promise, sabihin mo, I promise this year, I will give my heart to you. Pero, sabi nga, umihiling ka ng bagong puso kung ang puso naman ay hindi nagbabago. Kahit na anong gawin mo, kung ang puso mo ay hindi naman nagbabago, kahit bago ang taon, kahit magbabago ulit-ulit ang bagong taon, umuulit at tumatanda ang taon, tumatanda tayo, hindi nagbabago ang puso natin. Ganun din. Pipilitin mong babaguhin mo ang puso mo nang hindi mo kinukonsulta o pinapacheck sa Panginoon ang puso mo. It will be, dapat ipacheck mo sa Panginoon ang puso mo. Huwag mong baguhin mo puso mo sa sarili mong lakas. Huwag kang mangako na baguhin mo ang puso mo sa taong ito na hindi mo pinasisiyasat sa Panginoon. Kaya kung ang puso hindi nagbabago, sabi nga kahit bagong taon, uulit lang ang dating problema.
Kaya sa sa taon na to, 2026, very effective yung panalangin ni David na magpasiyasat muna tayo sa Panginoon. So, unang point natin ay yung siyasatin mo ako, O Diyos, sabi niya ang David. Pag sinabi natin, or pag nagpasiyasat tayo sa Panginoon, we will let God to search our heart. Ano ibig sabihin doon? Yun ay isang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Diba? Ikaw ay nagpapakumbaba, you are humbly asking God na ipa-research mo ang puso mo. Ipapakumbaba po iyon. Kasi tayo mga Pilipino, likas sa atin yung pride tayo eh. Hindi, kahit kasalanan mo na, hindi ka aamin, hindi ka hingi ng tawad. Sa kaibigan mo, sa kabartner mo, kahit kanino. Unless yung kasama mo papakumbaba. Dahil ka sa ating mga tao, mga Pilipino, mga pride tayo. So, tayong mga Kristiyano, nagpapakumbaba tayo sa Panginoon sa magitan ng pagpapasiyasat natin na katulad ni David. Inaamin natin na baka meron tayo hindi nakikita sa ating sarili. Kaya nagpapakumbaba tayo sa Panginoon. Kaya nagpapashorts tayo o pinapasuri natin ang puso natin sa Diyos dahil baka meron pa. Baka meron pang hindi natin alam. Hindi natin pa masyadong kilala ang sarili natin. Kaya sabi niya sa Jeremiah 17:9, ang puso ay mandaraya. Higit kaysa lahat ng bagay. Ito'y totoong masama. Sino makakaalam? Wala, ang Panginoon lang. Even tayo, sarili natin puso, hindi natin kilala ang puso natin. Minsan traitor, yan. Kaya kailangan natin magpasiyasat sa Panginoon. Kasi sarili natin sa kilala eh. Only God knows kung anong klaseng puso meron tayo. Tunay na pananampalatayang nagsasabing, Panginoon, ikaw ang mas nakakilala sa akin kaysa sarili ko. Ngayong panahon na ito, uso po yung katawag nilang self-help. Yung self-made mindset. Yung generation ngayon hindi nila kailangan ng advice ng kapwa, ng mga magulang nila, matanda sa kanila because they have what we call ngayon self-help. Yung ginagawa nila, sinusolusyonan ng mga kabataan ngayon sa sarili nilang problema. Pag hindi nila kaya, suicide sila. Magugulat ka na lang, may problema pala ang anak mo na hindi sila nagsasabi sa iyo mga magulang. Kasi nga, they have what we call na self-help. Self-made mindset. Kasi meron sila sarili kaisipan eh. Yun nga, ito yung nauuso ngayon eh. Kaya, yung mga magulang ngayon, napakapalad natin dahil tayo mga Kristiyano, yung mga anak natin, mga Kristiyano sila. So, nasusupervise natin sila kung saan sila pumupunta, kung anong ginagawa nila. Pero yung mga nakakalungkot, yung mga tao na wala kay Kristo ngayon, itong mayroong mga sinatawag na self-made mindset at self-help na tinatawag, kawawa yung mga magulang. Kasi nga, yung mga anak nila, nagdedesisyon sila na wala silang kaalam-alam. Hindi nila alam na ang kanilang mga anak ay may problema na pala sila hanggang sa may suicidal note na lang sila, ganun pala problema nila. Hindi nila alam. Kasi nga, una, wala sila kay Kristo. Hindi sila nagpapashort sa Panginoon. Hindi pa sila nagpapasiyasa sa Panginoon. Pero tayo, hindi ganun. Ang kasalanan ng puso na nasa atin ay parang x-ray yan. Ang x-ray, makikita pag x-ray ang katawan mo, makikita mo lang kung anong depresya sa loob mo. Pero hindi magagamot ng x-ray kung anong nakita niya resulta sa katawan mo. Di po ba? Ang Diyos ay hindi lang basta nagsisiyasat sa atin. Hindi niya tayo ipapahiya kung ano ang nakita niya. Kundi pag nakita niya, ito'y pagagalingin niya tayo. Okay po? So, ang Diyos pang nagsiyasat sa puso natin, pagagalingin niya tayo. Hindi lang basta sasabihin niya, may karamdaman ka, sige, humayo ka. No.
Pag sinabi niya, Panginoon, may kasalanan kang nagawa, so you have to confess. Right now, right there and then. Ano mo na, i-confess mo na yung kasalanan mo sa Panginoon. So, mahalaga ang pagsiyasat ng Diyos. Kapag ka ginawa natin to nang may pagpapakumbaba sa puso natin, napakagandang ehemplo yun sa buhay natin na tayo ay nagpapakumbaba, nagpapasubmissive tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Number 2, alamin mo ang aking mga pag-iisip. Sabi do sa una, sa atin mo ako, O Diyos. Pangalawa, alamin mo ang aking mga pag-iisip. Yan. Ano ba ang laman ng isip natin? Kanina nasa Lord Supper tayo. Kanina sabi ni Brother Jim, humingi siya ng konting minuto, seconds lang. Ano ba, pagka nasa Lord Supper tayo, anong laman ng isip natin? Yung bang taong lumipas na 2025, kung i-analyze natin ang ating sarili, magbe-breakthrough tayo, ano kaya yung mga laman ng isip natin noong 2025? Pag sinabi nating pagsusuri ng isipan na tulad ng panalangin ni David, alamin mo ang aking mga pag-iisip. Hindi lang kilos na tinitingnan ng Diyos. Hindi lang yung kilos, yung galaw mo, kundi yung ating iniisip. Maraming isipan ang puno ng pag-alala, sabi niya. Puno ng takot sa kinabukasan, puno ng inggit, puno ng galit, at nakakapagod na. Naranasan na po ba natin ito na, ay salamat, 2026 na, sana wala na akong problema, sana wala na akong iniisip, kasi nakakapagod ang taong 2025. Romans 12:2, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Pagka ikaw ay naging Kristiyano at anak na ng Diyos at pinagkatiwala mo na ang lahat-lahat sa iyo sa Panginoon, pati ng iyong pag-iisip. Kasama iyo sa pagsusuri ng Panginoon sa ating kaisipan. Minsan ang problema, hindi yung sitwasyon. Ano ibig sabihin? Ang problema minsan, hindi yung sitwasyon, sabi niya. Kundi ang problema natin, ito yung kung ano ang iniisip natin. Minsan sinasabi mo na, ay, ano bang buhay ito? Sabi mo, puro na lang ganito ang buhay mo. Bakit ganun ang mindset mo? Bakit ganun ang sitwasyon ng buhay mo? It is because naka-incarnate sa mind mo. Ganun kasi ang iniisip mo. Kasi sabi nga nila, mind over matter, sabi sa science. Mas matindi, mas ma-action ang mind kaysa sa bagay. Kung daw iniisip mo, yun daw ang mas malakas mangyari. Pero sabi David, alamin mo ang aking mga pag-iisip. Ano po ba sabi ko, ang laman ng pag-iisip natin ng taong 2025? Ito ba ay punong-puno ng pagpapala? Ito ba ay punong-puno ng pasasalamat? Ito ba ay punong-puno ng pagpapala? Tayo ba ay naging pagpapala sa iba? Tayo ba ay nagpasalamat sa Panginoon? Dahil nandito tayo sa susunod na taon ito at nakatayo pa rin tayo, na patuloy pa rin tayong gagamitin ng Panginoon. Sana ganun ang maging objective natin sa puso natin, yung hanapin natin yung kalooban ng Panginoon, tulad na sinabi doon sa Romans 12:2, na dahil alam natin kung ano ang tama at alin ang kaaya-aya sa Panginoon, yun ang gawin natin. Alam naman natin, hindi na tayo bata ng mga Kristiyano para hindi natin alam kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. Alam natin kung ano yung kaaya-aya sa Panginoon. Alam natin kung ano yung hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Hindi ko na kailangan i-mention o isa-isahin pa kung ano yung mga kaaya-aya sa Panginoon. Alam natin yun. The mere fact na naging Kristiyano tayo, and the moment na naging Kristiyano tayo, alam mo na kung ano ang gusto ng Panginoon na gawin mo para sa Kanya. Kaya,
ang pwede itanong ko lang, ito yung, ano ba ang laman ng pag-iisip natin ngayon? Ito ba'y pananampalataya ba? O pangamba? Ang isipan natin ay puno-puno ng pananampalataya na nakikita na natin, napapatnubayan tayo ng Panginoon itong darating na taon na ito? Or pangamba? Or worry? Or natetense ka kung ano ang sasabihin mo, ano kaya ang nakalatag sa akin itong taon na ito? Ang Kristiyano, hindi siya dapat mangamba, kundi ang palagi nasa isip natin ay yung pananampalataya sa Panginoon. Ang nasa isipan natin ngayon ay yung salita ng Diyos ba? O yung ingay ng mundo? Minsan, kahit punong-puno na ang salita ng Diyos ang isip natin, kapag natingin tayo sa mundo, nawawala yung background ng pananampalataya natin. Nauungusan siya, na-overlap siya ng mundo. Kaya, dapat sa bawat isa sa atin, in everything we do, sabi nga sa mga salita ng Diyos, let God glorify in every action na ginagawa natin. Ang maling isip ay umahantong sa maling desisyon. Ang maling isip ay nagbubunga ng maling direksyon. Ang pananampalataya natin sa Panginoon, ang ating kaisipan, kahit nga nakaangkla sa mga salita ng Diyos, minsan nawawala iyan kung hindi rooted ang pananampalataya mo sa Panginoon. Parang cellphone lang din daw yan. Kahit bago ang cellphone mo, kahit na ang cellphone mo siya yung pinakamahal, kung puno ng virus ang system ng cellphone mo, babagal at magluloko. Kung tayo ay punong-puno ng pananampalataya, ang ating kaisipan ay naigawin natin, nailiko natin sa mundong ito, kahit na bago pa parang cellphone yan, ihina ang system natin. But we will not let that happen. Dahil sabi nga, maya naman ay nasa atin ang Panginoon. Tulad ng panalangin ni David, alamin mo ang aking mga pag-iisip. Ipasuri natin maging ang ating kaisipan, maging ang ating puso sa Panginoon. Dahil yan ang pinaka-importante kapag pinasuri mo ang iyong kaisipan sa Panginoon at ituon mo ang lahat ng bagay sa mga salita ng Diyos, punuin mo ang iyong isip, I don't think na mayroong mag-i-intercept ng ibang bagay sa isipan mo na hindi makakalugod sa Panginoon. Number 3. Tingnan mo, sabi niya, kung may masamang daan sa akin. Yan. Ganda po ng panalangin ni David, no? Una, nagpasiyasat siya. That means nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, pinasiyasat niya ang kanyang kaisipan. At pangatlo, sabi niya, tingnan mo kung may masamang daan sa akin. Yon ay natawag na pag-amin at pagsisisi. Tingnan mo, sabi niya, kung may masamang daan sa akin. Tayo ay matapang tayong lumalakad sa mundo na ito. Iniisip natin, kaya natin lumakad sa ating pananampalataya. Iniisip natin, hindi na natin kailangan ng mga kapatid natin na magbigay ng direksyon, tumulong sa atin. Minsan, kay bago-bago ng isang Kristiyano, hindi niya kailangan ng gabay ng iba kasi kaya na niya. Kaya na niya kasi suportado daw siya ng mga salita ng Diyos. Suportado siya ng Biblia. Suportado siya ng mga pangako ng Diyos. Yes, totoo po yun. Pero, sabi nga rin David, tingnan mo, Panginoon, baka mayroong masamang daan sa akin. Ito ang pinakamatapang na bahagi ng panalangin. Kaya ba natin sabihin niya sa Panginoon? Na, Panginoon, search mo ko, siyasatin mo ko, baka mayroong masamang daan sa aking dadaanan.
hindi ka confident. Kinailangan mo ang tulong ng Panginoon, which is good. Dahil sa lakad natin, sabi nga, pray without ceasing. Dahil hindi natin alam, pag naglalagad tayo, pagbaba natin ng sa bahay natin, o paglabas ng gate natin sa bahay natin, hindi natin kung anong kasalanan meron tayong makakasalubong. Kaya, hindi tayo confident na lumakad mag-isa sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya kailangan pa rin natin yung gabay pa rin ng Panginoon na ipasiyasat pa rin natin baka mayroong nakaharang na kasalanan sa paglakad natin kay Kristo. Hindi sinabi ni David na Panginoon, tingnan mo ang kasalanan nila. Hindi niya sinabi yun. Panginoon, ako ay lalakad ngayon, ha? Tingnan mo yung makakasalubong ko, yung mga kasalanan nila. Hawiin mo sila. No, hindi ganun ang panalangin ni David. Kundi, sabi niya, tingnan mo. Sabi niya, kundi tingnan mo kung mayroong masamang daan sa akin. Di po ba? Kung mayroon tayong kasalanang nagagawa habang tayo lumalakad sa Panginoon, alalahan natin yung 1 John 1:9. Yun, kung papayag natin ang ating mga kasalanan. Ang masamang daan ay maaaring maling ugali, maling relasyon sa buhay natin. Walang tunay na pagbabago kung walang pag-aamin. Ano ibig sabihin nito? Walang tunay na pagbabago kung walang pag-aamin. Kasi maraming mga Kristiyano na nagpo-profess sila ng Kristiyano. Pinaalala ko ng reunion namin. December 29, nag-reunion kami. December 29. Habang nagkukwentuhan kami mga magkakapatid, bilang nag-announce yung isang kapatid namin na sabi niya, hindi kayo, sabi niya. Pasalamat tayo sa Panginoon kasi si ganito nakatanggap sa Panginoon ngayon. Sabi ko, winitness niya yung pamangkin ko nung isang kapatid natin, winitness niya, siguro mga panating oras. Tapos after noon, inawakan niya yung mic, sabi niya, salamat tayo sa Panginoon. Okay, sabi nga, hindi naman natin alam kung ano talaga yung siya ba talaga ay tumanggap or hindi. We cannot judge that person. No? Sabi ko lang, Sabi ko lang, nagtaka lang ako kasi yung maliit na oras na yun, sabagay malay natin na kumilos ang Panginoon doon sa bata na yun na nakakilala sa Panginoon. Pero sabi ko, panalangin natin na sana magtuloy-tuloy. Nakalala ko nga yung sinasabi palagi ni Brother John noon, nung nasa San Nicolas pa kami. Ikaw po, una dami nag-profess na Kristiyano, tapos umaunti-unti pa kami. Tapos sabi ni Brother John noon, hindi makakalimutan to, sabi niya, hindi tayo after sa quantity. Sabi niya, we are after the quality. So, hindi importante kay Brother John noon yung gaano kayo karami. Ang importante, kahit tatlo lang kayo, kung yung kalidad naman ninyo sa pananampalataya is good. Kaya yun ang nakatanim sa isip ko. Kaya, minsan, sabi nung isang Kristiyano sa kapatid natin, medyo nalungkot ako. Ang sabi niya, meron daw sa children's class, inaano yung isang bagong Kristiyano na nagtuturo ng children's class. Sabi nung bagong mananampalataya, magtuturo ako ng children's class, sabi daw niya. Dito katuwa mas nag-involve siya sa gawain ng Panginoon. Kaya lang, parang inaan siya na 6 lang yata na. 6 or 7. Yung daw pong batang dumating sa church is 6 or 7. Basta walang 10. Sabi daw niya, tuturuan ko sila. Ang kwento sa akin, sabi niya, napakano naman niya, sabi niya, 6 lang daw, tuturo siya. Naalala ko yung where 2 or 3, di ba? Gather. Nandun ang Panginoon, kahit 2 lang yung bata. Ang sa kanila is quantity. Sa kanila, gusto nila, magturo sila ng bata, children's class, gusto nila marami.
Eh yung teacher na babae, kahit daw 6 na tuturuan niya. So sabi ko, ayaw ba ninyo yun? Sabi ko, kahit na 6 i-deprive mo yung ng bata na gusto silang. So, yun ang naging ano ko. Bakit ko sinabi ito? Kasi sabi nga ito sa sinasabi ko, yung madaling maging Kristiyano. Madaling sasabihin mo, nagbago na ako. Nagbago na ang puso ko. Na kay Kristo na ako. Tumanggap na ako kay Kristo. Pero, walang nakikitang pagbabago. Minsan nakakalungkot kung sino ba yung talagang totoong mga Kristiyano at matagal ng panahon na naging Kristiyano, sila pa yung nagiging problema ngayon sa mga bagong Kristiyano. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit yung mga bagong mga Kristiyano ngayon na-stumble sila. Kasi nga, minsan ang naging stumbling block nila yung mga datingang Kristiyano. No bang, hindi nila kayang sakyan kung ano yung kagustuhan or kung ano yung talagang dapat na sinasabi ng Biblia. Okay po. Kaya, yung panalangin ni David na tingnan mo kung may masamang daan sa akin, ito yung aminin mo at pagsisisihan mo kung ano talaga yung may kasalanan ka ba, magiging kasalanan ka ba sa paglakad mo. So, yun ang kasusuri mo sa Panginoon. At sinasabi natin, sinabi ko na walang tunay na pagbabago kung walang pag-aamin. Sabihin, kung kinocoveran mo lang yung pagiging Kristiyano mo, kung kinocoveran mo lang yung pagiging makasalanan mo sa pagiging Kristiyano mo, mali po yun. Ibig sabihin, yung halimbawa, alam mo may ginagawa ang kasalanan, yung secret sin. Pero, you are not letting the audience o yung mga kapatiran mo, mga kapatid mo Kristiyano na hindi mo ayaw paalam na may ginagawa ka secret sin. So, ginagawa mo to cover it up is naging aktibo ka sa gawain ng Panginoon. So, ala silang ang mindset nila, napakabanal ng kapatid nito. Ginagamit siya ng Panginoon. So, walang pagbabago kung walang pag-aamin. Why don't you confess it sa Panginoon? Aminin ang lahat sa harapan ng Panginoon at doon makikita mo yung pagbabago. Minsan nakakasawa ng pagsabihan yung taong akala ko nagbago ka na. Maya, mararamdaman mo, maririnig mo na magbabago na ako. Tapos ganun at ganun pa din ang ginagawa. Di po ba? Pero, bilang mga Kristiyano, magulang, na sasabihin natin na kahit na pinagsasabihin natin yung mga anak natin na magbago sila, hindi natin kaya yun without the help of God. Di po ba? So, yun ang sasabing mga Kristiyano sila, confident sila sa lakad nila, hindi na nila kailangan nagpapasuway sa Panginoon, parang sugat lang yan. Kung tatakpan mo, pero hindi lilinisin ang sugat, tatakpan mo lang ha. Kasi ayaw mo makita ng mga tao na may sugat ka, tatakpan mo lang, lalala ang infection. Hindi mo ninanggasan ng dahon ng bayabas, hindi mo siya nilagyan ng air toilet, hindi mo siya ilan ng kung ano-anong pwedeng gumaling yun, tinakpan mo lang. Ganun ang pagiging Kristiyano. Pagiging Kristiyano sa paningin mo ay Kristiyano ka. You are just trying to cover your sins. Pero hindi ka nagpo-confess sa Panginoon, magkakaroon ka lang ng infection. Hindi mo mararamdaman ang guidance ng Panginoon kapag ka palagi lang ganun ang ginagawa mo. So better kung talaga magdesisyon ka. Ngayon, magdesisyon ka na ngayon. Huwag mo sabihin na marami pang taon ang darating, bata pa ako. No. Ngayon pala magpasiyasat ka na sa Panginoon. Who knows? Baka bukas pagising mo,
wala na kami lahat. Kasi nakuha na kami ng Panginoon. Ikaw na lang ang naiwan. At alangan ng chance. Pangapat, at ang pinakahuli po natin points ay yung sabi niya ay, patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Sabi nga rin David. Kawikaan 3:5-6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag manalig sa iyong sariling kaunawaan. Verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So, wala ka na talagang problema eh. Kung ipagkakatiwala mo lang talaga sa Panginoon ang lahat-lahat sa iyo, ang puso mo, ang lahat sa iyo. Kung kikilalanin mo lang sa puso mo ang ating Panginoon, you will be guided sa mga salita niya. Hindi ka maliligaw. Ang daang walang hanggan ay daan ng pagsunod, daan ng kabanalan, daan ng buhay na may saysay. Pag sinabi natin saysay, may kabuluhan, may halaga. Isipin mo ngayon, yung bang taong iniwan natin, may saysay ba ang ginawa mo? Lumakad ka ba ng may pag-ibig sa Panginoon? Sumunod ka ba sa kagustuhan ng Panginoon? Ginawa mo ba ang gusto ng Panginoon na gawin mo na para maging kaaya-aya ka sa kanyang harapan? Hindi ko sinasabing hindi ganun ang ginawa natin dahil tayo lang ang nakakaalam at ang Panginoon dahil siya lang ang pwedeng sumuri ng lahat-lahat tungkol sa atin. Kaya, ang panalangin natin na hindi yung Panginoon, pagpalain mo ang mga plano ko. Panginoon, pagpalain mo ako sa dito darating na 2026. Panginoon, ingatan mo ako sa buong taong 2026. Panginoon, ingatan mo ang buong pamilya ko sa taong 2026. Okay naman po, yun na lang kay problema doon. Kasi puro naman, nilalagay mo lang naman yung buhay mo sa kamay ng Panginoon. Pero sana, unahin natin, bago iyon, ang dapat natin ipanalangin muna ay yung Panginoon. Ipakita mo ang plano mo at susunod ako. Yun dapat ang panalangin natin sa Panginoon. Yung hayaan natin ang Panginoon ang magbigay kung anong plano niya sa atin. At ang gagawin lang natin ay sumunod doon sa plano ng Diyos na gagawin natin na gusto niya. So, yun ang panalangin natin. John 15:5, sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay namumunga ng sagana. Ito yung importante. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, ay wala kayong magagawa. We can't do nothing. We can't do nothing without God. Kaya huwag mong ipagmalaki na bata ka pa ngayon, malakas ka, punong-puno ka ng energy, punong-puno ka ng kaisipan mo ay maliksi, maaliwalas. But then, sabi ng salita ng Diyos, kailangan mo ako. Dahil wala kang magagawa sa sarili mo kung wala ako sa buhay mo. Parang GPS lang daw po yan. Parang Waze lang. Di ba? Pagka sa isang lugar na pumunta ka, kahit hindi mo alam, napakalayo ng isang lugar na ginamitan mo lang ng Waze o Google Map, makakarating ka. Because you are guided sa GPS natin. Ganon din sana yung buhay natin sa Panginoon. Let God guide us. Para pag nagpag-guide tayo sa Panginoon, alam natin kung saan tayo pupunta. Alam natin kung saan tayo tutungo. Alam natin kung anong gagawin natin. Alam natin na hindi tayo mapapahamak because God is before us. Siyang nauna sa atin. Hindi siya after. Siyang nauna sa atin. He is walking before us. Kaya may guide tayo sa Kanya. Okay po? So ano ang pinaka-conclusion ko dito? Na sabi dyan ay, Panginoon, sisatin mo muna ako bago mo ako pagpalain. Yan.
yung pagka nag-pray tayo, yung pasiyasat muna tayo bago tayo humingi ng pagpalain tayo ng Panginoon at baguhin ang ating mga puso. So sana po ay itong taon na darating, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Huwag tayong gagawa ng plano, huwag tayong unahan ng Panginoon. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng plano para lakbayin natin dito sa mundo ng pananampalatayang mayroong talagang makakapagbigay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umaga nito na kung saan ay binigyan mo kami ng pagkakataon para makinig at maipaliwanag ang mga salita mo, Panginoon, tulad ng panalangin ni David, na siya sa atin mo ang bawat puso ng bawat isa sa amin, ang aming kaisipan. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng mga negatibo. Kundi palitan mo ito ng mga positibong kaisipan na makapagbigay po ng kalulatian sa iyong harapan, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin at hayaan mo kami ay magtrabaho sa magitan ng planong ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Palayin mo ang aming kalagitnaan habang kami po ay ginagawa po namin ang gawin po namin hanggang sa aming matapos. Ingatan mo ang bawat isa at po lahat. Kaya hinihiling sa matamis ng pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa mga salita ng Diyos na ating narinig. Tunay na naging blessing sa bawat sa atin. At bilang isang Kristiyano na mga narinig natin salita, patuloy natin itong isabuhay, hindi lang natin nakinig. At bilang isang Kristiyano, patuloy tayong magpasiyasat sa Panginoon, lalo na yung mga punto natin narinig, patuloy natin ilapit sa Panginoon po upang ang kanyang bawat plano ay masundin natin bilang isang Kristiyano. At sa ating uling awitin po, closing song natin, ay magtiwala at sumunod po. At sa uling stanza po tayo po itatayo para sa ating closing prayer po. Sabay-sabay po natin awitin po. Namuto
po tayo ni Brother Arlan Bacalco. Mga po, dakila ka ba? Ako po nagpapasalamat muli sa pagkakataon.